Magandang umaga sa lahat. Hello doon sa mga viewers natin from all over the world. Good day sa inyo, kung saan man kayo sa mundo. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo. Ito pala si Justin Talk News PH. At bago ang lahat, before anything else, I would like to request na paki-like naman, paki-press naman yung like, and then paki-strike the subscribe button, lalo na doon sa mga bago nating mga viewers, bago nating mga bisita dito sa channel na to, at doon sa mga luma nating mga regular nating viewers, salamat po sa inyong pagsuporta dito sa Justin Talk News PH. I hope you will subscribe para naman lumago ng konti itong ating channel. So ngayong umaga na to, pag-usapan natin ang nangyari kagabi. This is with regard to the campaign rally na actually this is sponsored. This is a rally of Mayor Isko Moreno dito sa District 2 of Manila. Ito sa may bandang Arpapa, may haligi. Diyan siya banda, District 2. So BP Sara was invited, definitely, ni Isko Moreno. So, dyan sa rally na yan, maraming mga revelations na binigay, na sinabi si BP Sara with regards to a lot of issues, at yun ang himay-himayin natin. Kung ano ba ang, sa tingin ko, underlying reason bakit sinabi niya yan, at magbigay tayo ng ating komentaryo, ng ating reaction, ang ating opinion kung ano ba ang ibig sabihin ni BP Sara niyan. This is our opinion, this is our interpretation doon sa mga pronouncement ni BP Inday Sara. Unang-una, bungad pa lang, sinabi na niya na you can choose, o pwede kayong pumili ng presidente na gusto ninyo. Yan ang una niyang bungad. Of course, after greeting the audience at thanking the audience, yan naman ang unang ginagawa ni Inday. Nagpapasalamat siya sa mga taong dumalo doon sa rally na yan, at especially kay Mayor Isko Moreno na yun na nag-imbita sa kanya dyan sa event na yan. So, slightly na-mention yung you're free, parang ganun ang ibig niyang sabihin doon sa mga sinabi niya. Pwede kayong pumili ng presidente. So this is in reference to the 2028 election, definitely. At dunagtungan pa niya na kami ni Mayor Isko Moreno ay walang problema. So maraming mga haka-haka, ano kayang ibig sabihin yan? Sa akin, simple lang. Si Isko Moreno, in case kung itong pagtakbo ni BP Sara ngayong 2028, walang hahadlang, walang serious na pangyayari na magpigil sa kanya na humadlang dito sa kanyang pagtakbo bilang isang presidente ng Pilipinas ngayong 2028. Isa sa mga considerations, sigurado ako dyan, one of her consideration as Vice President is Mayor Isko Moreno. Isa yan sa mga posible niyang itap or kausapin para maging Vice President candidate for the 2028 sa kanyang partido. Ngayon, dyan sa loob ng Pilipila, marami rin dyan pwede. Ngayong eleksyon na to, Senator Bongo, pwede rin gawing Vice President yan. Kasi kahit na hindi siya galing sa executive na katulad ni Mayor Yorme Isko Moreno, ay na-experience na niya na talagang mag-execute ng mga program tulad ng Malasakit Center na ginawa niya. So napakagaling din ni Senator Bongo na maging Vice President. At depende yan kay
uh, Vice President Sara kung sino bang pipiliin niya. But isa sa mga ulitin ko nga, napaka-ideal kasi si Mayor Isko Moreno is proven na talagang magaling siya sa execution ng mga programa sa isang local government tulad ng Manila, as what he had exhibited, pinapakita niya, manifested on his first term as mayor of Manila. Nakita mo kung parang tumalon bigla ang Manila sa isang napakagandang syudad nang hinawakan niya. Ang daming mga infrastructure, maraming projects, then bumango ang Manila, bawasan, naalis yung mga problema sa kalsada, yung krimen bumaba, yung mga street dwellers nawawala, yung mga dugyot na lugar nawawala, nalilinis. So, and there was peace and order, and nagkaroon ng kaayusan ang Divisoria, ang Recto, dito sa may anong street yan, papunta ng simbahan, nagkaroon ng kaayusan dyan. At ngayon bumalik doon sa dating sitwasyon yung hindi pa mayor si Mayor Isko Moreno. At tandaan mo, ang dami niyang mga mga housing projects na ginawa, na sa tingin ko sa buong Pilipinas siya pa lang ang nakagawa ng ganyan na mga projects, yung mga high-rise na mga housing projects para sa mga Manileño, in-house, intercity living. Ibig sabihin, yung mga informal settlers nila, hindi na nila tinapon kung saan-saan. Hindi na tinapon sa San Mateo, tinatapon sa Montalban, tinapon sa Cavite o Laguna o dito parting Pandi, Bulacan, na yun ang usual ginawa ng mga mayors kung meron silang problema sa informal settlers. Tinanapan nila ng lugar outside of Manila. Pero kay Mayor Isko Moreno, yung mga lupa na sa tingin nila pwedeng tayuan ng mga high-rise building na it will be converted as condominium or living spaces para sa kanilang mga residente na nakatira sa mga lugar na yan, bumibili sila ng lupa para tayuan ng mga ganyan. So napakagaling niya magplano para sa development ng kanyang syudad. At ito ay ideal sa isang Vice President tulad kay Vice President Sara Duterte, na dati ring mayor sa Davao. So anong ginawa niya sa Davao? Grabe ang leap and bounds doon sa progress ng Davao nung siya ay humawak as mayor. Isa pa dyan, yung walang utang. Wala silang utang, walang iniwang utang. Ngayon, maraming hindi na natin i-touch yan with regards to the debt. Si debt ng Manila daw, makita mo naman ang kapalit, napakarami naman. Yung 10-story fully air-conditioned public school building na ginawa ni Mayor Isko, napakaganda. I doubt kung na-duplicate ba yan in other cities in the Philippines. Dito lang yan. Ilan ba ang ginawa niya? Medyo marami-raming buildings na public school building. I think doon sa Almario, public school yan, 10-story. Siyempre may elevator at naka-aircon lahat na classroom. Then dito sa Philippine Science High School, 10-story din yan. Then sa Albert, dito yan sa may dapitan, Sampaloc, 10-story din yan. So yung mga bata, lalo na ngayong panahon ng summer, hindi mahihirapan kasi malamig yung classroom nila. Mayroon bang gumawa ng ganyan? I don't know. Hindi ko alam kung na-duplicate ba yan with other cities. So napaka-ideal sana ni Mayor Isko Moreno, at yan ang isa sa mga best choices na gagawin ni Vice President Sara kung
finally tatakbo na siya sa 2028 election. That will be the best tandem na mangyayari. Pero marami rin namang option dito sa PDP laban na lang. Ang dami dyan na mga magagaling din na mag-execute ng development projects. Isa na dyan si Senator Bongo, pwede rin si Senator Marcolita, or si Pastor Kibuloy. Yan ang meron talaga na siyang track record dyan sa pag-implement ng mga project. Nakita mo naman ang KOGC kung anong nangyari. From scratch to what it is right now, nakikita ninyo. So, you can imagine kung si Pastor Apollo Kibuloy ang maging Vice President, napakarami sigurong projects na magaganap at matatayo. Lalo na kung bibigyan siya ng tamang budget. Talagang may implement niya ng gusto. Kasi zero corruption din si Pastor Kibuloy na pinakita niya dyan sa KOGC. So, maraming choices si Vice President Sara. So, as the elections for the presidential election in 2028 is nearing, makikita natin kung saan, kung sino ang pipiliin ni Vice President Sara as his Vice President candidate for the 2028 presidential election. Makikita natin yan. At dahil sa maraming material, itong partido ni mga kakampi ni Vice President Sara, hindi siya mahirapan maghanap ng kapartner, katandem by the coming 2028 election. At yan, sigurado na yan natatakbo si Vice President Sara Duterte. Kasi, na-mention na rin niya, bahala na kayo mamili ng presidente niyo sa 2028, but kami ni Mayor Isko Moreno, walang problema. Ano ibig sabihin? Definite na talaga. At saka, marami na siyang pronouncement, natatakbo siya. Isa nga dyan, yung pagkakulong o pagka-detain ni President Duterte sa The Hague, that made up her mind to run as president of this country. At gusto naman natin yan, and we desire for that to happen. So, maganda ang pangyayari. At doon sa rally, yun ang i-discuss natin. Kung ano ba ang mga bagay na sinasabi niya doon sa rally na worth natin pag-usapan. Ito, bukod doon sa pinapakita na film clip na doon linalahad ang kabalastugan ng administrasyon na to ni BBM. So maganda yung pinakita nilang film clip na yon. I think ang gumawa nyo ng SMNI. And then pinakita doon kung paano linapastangan si President Duterte during sa kanyang pagka-abduct, pagka-kidnap. So nakikita doon ang kawalanghiyaan, ang pagkabusado ni General Torre. Sobrang arrogante na akala mo Panginoon siya. At makikita naman doon ang kanyang pagkaaso na sinunod talaga niya ang kanilang plano. Yun, sabihin ng iba, yun na nga ang Oplan Pursot na parte ng Oplan Huros. Yan ang sinabi ng Manila Times. At maraming nagbulgar diyan na yan ang balak nila. Pero wala na yan. Failure na yung plano na yan dahil na-counter na yan ng mga Duterte. Itong ang pangyayari na ito na massive ang suporta doon sa during the birthday celebration of President Duterte. Massive ang support na pinakita ng mga tao sa buong mundo. Mga Pilipino na sa labas ng bansa nagpakita ng kanilang suporta. So, yan ay testament na hindi pa bumababa at patuloy ang pagsuporta ng mga tao sa mga Duterte despite of the attempt
maraming attempt na sisirain ng kanilang pangalan. At ngayon, lalong lumalakas at paunti-unting at pabilis na pabilis habang lumalapit ang eleksyon, ang pagbulusok, ang pagbagsak, ang pagkabiyak ng alyansa ni PBBM. Ang latest report pa nga na si Manny Pacquiao at si Abalos ay nagpa-endorso ni Leni Robredo. So tama yung sinabi ko doon sa previous vlog ko na yung pagiging matalino ni Presidente Duterte dyan sa politika, sa mga strategiya, ay binaya na rin nila. Nagpa-endorse na rin sila. Ano nangyari? Tama yung sinabi natin na yung endorsement na ginawa ni VP Sara, ni Robin Padilla sa approval, with approval of the President Duterte, is a strategy, and it is a very effective strategy na nagpabagsak ng alyansa. So ngayon, kanya-kanya na silang hanap ng masilungan dahil nga ito, tumagilid na ng husto ang kanilang partido. With 15 days to the election, at si VP Sara ngayon ay halos actually kahapon yun ang una niyang major, kahit na distrito lang pinupuntahan niya, major na campaign rally that is endorsing the Duterte. Yun ang una niyang napakalakas na rally na sinamahan na kasama si Mayor Isko. Actually si Mayor Isko ang sponsor niyan kasi syudad niya yan. Ngayon, so makikita natin na tama yung ginawa ni President Duterte. Ini-endorse ang kalaban. Nagbaliktaran ang kalaban. Ngayon, desperado sina Manny Pacquiao at saka si Benhur Abalos sa kanilang sitwasyon, being the candidate of alyansa. Dahil wala nang, hindi na present yung nag-i-endorse sa kanila. Kaya totoong kiss of death ang endorsement ni Bongbong Marcos. Wala na. Ilan na lang maiwan sa kanila. Si Tolentino nagpa-endorse na rin kay Robin Padilla. Kahit alam naman yan na hindi talaga siya bubuto ng mga DDS dahil sa katraidoran na ginawa niya. Kasi lalo na si Manny Pacquiao. At nakakagulat, it is so surprising na nag-endorse sa kanya si Leni Robredo na ayaw naman ng mga pinklawan yan si Pacquiao. Si Abalos pwede pa dahil dating dilaw naman yan eh. Ito naman si Manny Pacquiao, openly nung last election sinabi nila na bubo si Manny Pacquiao at hindi talaga pwede maging presidente during the 2016 election. 16 or 22, I think 22. So ngayon nasa kanila na si Manny Pacquiao. Di ba kayo magtataka niyan? So that's an act of desperation, at ito naman ginawa ni Leni Robredo in preparation for the 2028 elections. Nag-iipon na rin siya ng kanyang mga senators aside from Bam Aquino and Kiko Pangilinan. Kasi wala na silang magandang material dyan eh, sa grupo ni Leni Robredo, at medyo nagkahiwalay pa sila, nagkawatak-watak sila dahil the emergence of Risa Hontiveros. Kaya ibang grupo din, ibang grupo rin yung mga kinakulminaris na mga dilawan na mga leftist. Magkaanib sila. Pero ngayon, meron sariling meron sariling line-up yung mga komunista, at meron din dito sa mga dilawan, so, mga pinklawan. So ganyan ang senaryo ngayon na nangyayari, all in preparation for the 2028 elections. Dito pa lang sa 2025 midterm election, nagprepara na lahat na partido for that date. It will be a culminating event para dito sa lahat na pangyayari ngayon, yung mga attempt, yung mga
sobrang paggigipit sa mga Dutertes, ultimately ay it will be alleviated by the result of this upcoming midterm election. Kung lulusot itong mga kandidato ni President Duterte in majority numbers, tapos na sila. So, they will be planning for another. Nasa vlog ko, sinabi ko kung ano ba ang sunod na plano. Ngayon, hindi nga nakikita natin si Bongbong Marcos sa mga rally. The last rally that he attended was in Antipolo. Kailan pa yun? Last week pa. So, wala na. Pinaubaya na niya lahat kay George Garcia. So, alam na ninyo anong ibig sabihin. There will be a massive cheating. But, to counter this massive cheating is massive voting for the Duterte. At yan minention ni Vice President Sara kagabi. Matagal ko nang sinabi yan in my blog na the only solution is to vote massively para dito sa mga senatorial candidates ng Duterte. So, kasi may limit nga ang pandaraya. Hindi yan makadaya ng sobra-sobra dahil nga magre-reflect yan doon sa mga number of votes per precinct. Mangyari niyan kung taasan pa nila yan, maraming presinto, 0 ang boto ng Duterte na imposible mangyari. So, klarong-klaro ang pandaraya. So, ngayon, dahil nga hindi ito, hindi na sumama, wala nang matinong rally ang alyansa, contrary to what PDP Laban is doing right now, that almost daily, merong mga pocket rallies, merong malalaking rally din. Ngayon, dalawa na ang magra-rally. Isa yung QGC. Sa QGC kasi hindi na-reach out ang maraming botante in the local scene. Yung mga botante dyan na hindi naman pumupunta sa mga rallies ng QGC. So, ang ginawa ni BP Sara is to make his own rally. Mamayang gabi, mayroon ding rally in another district dito sa Metro Manila. Probably District 3 or District 1. Mapupunta rin yan sa distrito ni Abante. So, yan, isa-isahin natin. Doon sa film clip, ang dami talagang linahan doon. Ang lahat ng mga kasamaan na ginawa ng administration na to, linahan doon. Kaya maganda yung presentation na yan. At definitely yan ay ipapakita sa lahat ng rally ng Duterte. Sigurado ako na ipapakita yan. Maganda yan para malaman ng lahat doon sa hindi nakaalam kung ano mga ginawa ng pamahalaan nito. Ang pagpabaya, ang paggigipit sa mga tao na kumakalaban sa kanila o nagpapahayag ng kanilang karapatan sa kabuhayan, sa magandang paglapat ng hustisya, sa kalusugan, na pilit na winawala ng administrasyon na to ang mga kapakanan ng mga mamamayan na mamuhay ng matino at mapayapa at progresibo. Ngayon, doon pa sa sinasabi ni VP Sara, isa sa mga major na pangyayari doon, yung pagdating ni actually si Senator Amy, inimbitahan ni Senator ni Mayor Isko. Si VP Inday Sara, hindi niya alam. Nalaman na lang yan nung nandoon na sa binyo na nandyan si Senator Amy. So, hindi si VP Inday Sara ang nag-invite kay Amy, kung hindi si Mayor Isko. Sa totoo naman, magkaibigan naman yan, dalawa na yan. Si Senator Amy at saka si Isko Moreno. At si Jimmy Bundok ay kaibigan ni Mayor Isko Moreno. Kaya nandoon din si Jimmy Bundok. Walang ibang senatorial candidates na doon ng Duterte, si Jimmy Bundok lang. At si Senator Amy na hindi naman Duterte. So, nangyari, nag-speech una si Senator Amy, then si Jimmy Bundok. Yun nga, nang dumating na ang part ni VP Sara na magsalita,
at in-endorse na niya at kuminto rin niya kung na tumawag si President Duterte sa kanya at huwag na magpaligoy-ligoy, diretsuhin na bakit gusto ni President Duterte na massive ang pagbubuto natin sa Duterte dahil nga dyan sa dayaan na expected na. At medyo pabiro, patawa ang sinabi niya. Maraming instances na ginawa na lang ni VP Sara na pa-joke-joke na lang para mawala yung impact sa presence ni Senator Amy. Halimbawa na sinabihan niya si Senator Amy na ma'am, kung magpalit ka na ng apelido dahil nga Marcos ang apelido mo. Ibig sabihin maraming galit sa mga Marcos. Then pero kung Romualdez pero ang middle name mo Romualdez din eh. Yung mga ganyang biro. Nakakatawa din naman. Isa sa mga revelation doon na talagang sinabi niya na paano niya masabi na si Amy Marcos ay matinong tao. Dahil nga pala, during the impeachment, bago magkaroon ng impeachment, nagpatulong si VP Sara, nakausapin si BBM na merong impending impeachment para sa kanya. So nagpunta sila sa loob, kinausap nila through Amy Marcos, si BBM. At nagkaharap sila doon at tinikap ni VP Sara itong regarding sa impeachment niya ng Kongreso. So, na-mention ni BBM ang regarding sa pag-change ng economic provision ng Constitution natin. At sumalungat yan si Amy Marcos. Nagkaroon ng debate. Doon din si Vice President Sara, doon sa harap nila. Nagdidebate itong dalawa. At si Amy dinipinsahan niya yan with regards to na hindi pwedeng buksan niyang economic ibahin kasi ang Constitution buksan to change the economic provision which ultimately lead into the pakialaman yung other provisions sa Constitution, especially the term extension. So yun ang pinag-usapan nila. Yun daw ang nag-prove sa kanya na ito si Senator Amy, na-prove ni Vice President Sara na matino ito dahil tama yung kinampihan niya at pinanindigan niya na sa pagtatalo nila ni PBBM during the time. So yun ang basis niya. So yun in-endorse talaga niya or kinampanya niya si Senator Amy na iputo. Pero nasa atin na yan, outside of the Duterte kasi may remaining 2 slots nga eh. So pwede niyong ibuto. Ibig nga makita mo sa actuation ni VP Sara na ibuto ninyo kung gusto niyong ibuto. Siyempre mayroong gustong ibuto si Senator Amy. Hindi naman maapektuhan yung Duterte kung gusto niyong ibuto. Pero sa akin nga, hindi ko talaga ibuto. Tradisyon na namin yan na hindi kami bubuto ng Marcos. At kung gusto ninyo, isa rin sa mga reason ni Vice President Sara bakit kailangan niya si Amy dahil nga daw ipagpatuloy ni Amy ang Senate hearing dyan with regards to sa the abduction and kidnapping ni PRRD at tutulong siya na makabalik si President Duterte dito sa Pilipinas. So nakikita natin yung desire ni Vice President Sara na talagang gagawin ang lahat para makabalik si President Duterte sa Pilipinas. Kahit na ito, na alam naman niya maraming talagang nayayamot dyan kay Amy Marcos na mga DDS, na mga supporter niya. Nag-warning sa kanya na baka mabudol ka na naman Vice President Sara. So naniniwala si President Sara na hindi yan mangyari, na iba ang gagawin ni Senator Amy at ito ang pagtulong ni President Duterte na makabalik dito sa Pilipinas.
kung manalo siyang Vice President. Senator. Ma-re-elect siya as Senator. So, kung ikaw naman sa side ni Vice President Sara, mayroong nangangako na tumulong. Kumukontra rin naman siya sa kalaban, sa kapatid niya mismo, kinukontra niya. Nagsisiwalat siya ng mga bagay na against sa administrasyon ng kanyang kapatid. At sa desire ni Vice President Sara na talagang mapawi ang kanyang ama, kinuha na niya si Senator Amy. And I think it is reasonable enough for a daughter to do everything para mapauwi ang kanyang tatay. So, sa side ni BP Sara, napaka-reasonable na talagang kailangan niya si Senator Amy sa sitwasyon na yan. So, meron bang ibang nag-offer sa kanya ganyan? Wala naman. At si Amy have started already through the Senate inquiry, Senate hearing with regards to the abduction of President Duterte. Diba? And sabi ko pa nga noon, bago yan nagpa-hearing, nagpaalam mo na yan kay Inday, nag-o-offer yan kay Inday ng kanyang gagawin. So hindi yan nung hearing na tsaka na niya sinabi. Kasi ulitin ko, nung first hearing, nag-appear ka agad si Vice President Sara doon sa hearing at nagbigay ng kanyang statement doon. So, yun, napagplanuhan na nila beforehand. So, ito na nga, totoo rin si BP Sara sa kanyang sinabi at sinabi niya kung hindi mo tutuparin yan, hindi mo kasalanan yan dahil ako nagsasabi. Kasalanan daw ni BP Sara kung hindi mapauwi si President Duterte, hindi si Senator Amy. Yun ang sabi niya. So, sa akin, definitely ang DDS hindi bubuto. Yung mga solid na supporter ni BP Sara, hindi yan bubuto kay Amy. Except siguro kay Harry Roque. Yung ibang mga kasama ni Harry, hindi yan bubuto for Amy. Talagang ang galit nila kay Amy ay sagad sa buto. Kaya hindi talaga ibubuto nila yan. Anong sa tingin ko na mahatak ni Amy, lalo na ngayon na ang alyansa ay nagkawatak-watak, ang loyalist group ng mga Marcos siguradong bubuto kay Amy. Sigurado yan. Kaya nga medyo bumagsak si Amy ngayon sa survey, but pag SW ang magsusurvey, may duda ako dyan lalo na kung commission yan ng alyansa ng administrasyon. Panggulo lang yan, pero on the ground unti-unting lumakas ng lumakas, kung malakas na lumakas pa, lalo na ito sa labas ni BP Inday Sara sa campaign trail na yan, campaign rallies na yan, talagang it will galvanize doon sa mga botante na bumoto ng straight Duterte. Kung araw-araw in the next ilagay na lang natin 18 days ba or 17 days, ilagay na natin 15 days na gagawin ni BP Inday Sara hanggang doon sa meeting di Avance, sigurado yan talagang puputok ng gusto ang Duterte. At matagal na yan nag-iikot si Inday Sara. Hindi lang natin nahuli sa mga vlogger. Kasi mga vlogger lang naman ang nagko-cover kay Inday Sara. Wala namang iba Ang mainstream media, maglalabas lang yan kung mapansin nila ang daming nanonood sa mga vloggers. Kung yan ang i-cover nila. So, nagko-cover din sila. Pero lahat naman na activity ni BP Sara, merong mainstream. Yung iba lang, iniipit yung pagpalabas nila doon sa mga pages nila. So, ganyan nangyari. So, yung endorsement ni Inday Sara kay Amy, talagang ginawa niya yun doon sa rally na yan. At siguro mamayang gabi, I don't know kung District 1
District 1, distrito ni Joel Chua ang pupuntahan nila. Distrito rin ni Abante ang siguradong isusunod niyan. Kasi iikutin ni Mayor Isko Moreno ang lahat ng distrito dyan sa Manila. For sure. At nandyan nakafocus si VP Inday Sara. Dahil daw ngayon, ultimo pagkuha ng permit para dyan sa rally ng PDP Laban, napakahirap. Walang magpapahiram ng stage daw. Kaya nga, nung isang araw na nandoon siya sa Canlaon, punta sana siya sa Bacolod for a rally, hindi nangyari dahil pinipigilan ng mayor doon yung rally, hindi pumayag. Doon na sa kung kailan na malapit ang rally, yung gabi na yun na pumunta na raw siya doon, sinabihan pa siya na hindi ka pwedeng sumampa sa stage dahil Duterte ka. Yan ang laro ngayon sa mga local government na hawak ng BBM administration. Pero tandaan ninyo, yung mga mayors na yan, may ano rin kayo, may araw rin kayo na ma-realize ninyo na mali ang ginawa ninyo. Yun ang ibig natin sabihin. So, bukod doon sa mga sinabi ni VP Sara, so in-emphasize niya ng gusto na talagang ibuto ng straight ang PDP Laban slate o ang Duterte, dahil yun na lang ang paraan na mapigilan natin itong massive na dayaan na expected na. In-expect na natin. Kasi inalisan daw ng digital signature. Ang password tsaka IP address galing din naman ng Comelec. So open ang lahat ng mga machine at meron na yung piniprepara na ibang machine na magta-transmit outside doon sa mga polling places, mga presinto. Naka-sit up na yan ng mga lugar tulad na nangyari noong 2022. At yun ang gagawin nila ngayon para manalo ang kanilang mga kandidato. Pero ito nga, with a breakout, basag na yung alyansa. Maraming nagdududa sa kanilang kandidatura ng mga member ng Senate slate ng alyansa. So, I'm very positive na itong election na to will turn out for the Duterte. Lagay natin hindi na makalusot lahat, but majority sa kanila ay mananalo dito sa upcoming elections na to. So napaka-critical itong mga upcoming days dito, especially dito sa mga campaign rallies na ginagawa ni Vice President Sara. So ito ang babantayan natin kasi malalaman talaga natin ang pulso ng mga mamayan. Kahapon, kagabi, isang distrito lang yung pinuntahan at very surprising pa yung pagdating Vice President Sara. Nasusurprise yung mga tao kasi bigla na lang siyang dumating. So it was not announced siguro diyan sa distrito na yan, pero ngayon na in-announce na anong distrito siya atin. And in fact, nag-invite pa nga si Vice President Sara na pumunta kayo doon. Ito, tonight. So, makikita natin ang volume na ultimately susunod yan kay Vice President Sara sa lahat na campaign rally na gagawin niya. At siguro, kung Manila ang pag-uusapan, nandyan si Amy. Sigurado yan. He will take advantage of the situation na nandyan si Vice President Sara. Pero, outside yan, sigurado ako hindi na yan makasama sa mga rallies na yan. Yeah. So, medyo nga lang naipit doon si Vice President Sara. Pero okay na yan kay Senator Amy ang pag-endorse sa kanya pagkampanya ni Vice President Sara sa kanya during that rally kagabi. Ang gusto kong makita ngayon, kung magkaroon man ng rally sa Las Piñas, yung baluarte ni Camille Villar.
kung meron bang ganyan na mangyari. So yun, napaka-exciting na hantayin natin kasi in-endorse naman niya si Camille Villar. So kung anong ginawa niya kay Senator Amy, gagawin din niya yan kay Camille Villar. And for sure, punta yan doon. So lalong mapahiya ng gusto ang alyansa dahil nga in an open campaign rally, nandoon yung kanilang mga kandidato. Sa bagay, tinakwil na rin nila sa partido nila. So, wala na silang reason na magagalit. Dahil tinakwil na nila eh. So, nasa kanila na ngayon. Nasa Pilipilaba na ang momentum as of this time. So, we're hoping na patuloy itong momentum na to until the final May 12 election para sa midterm. At ultimately mananalo ang mga kandidato nating sa alyansa. So tonight, actually I will not be covering live, but I will be discussing sa mga nangyayari mismo doon sa kung anong mangyayari, kung anong sasabihin ni VP Sara. Kasi almost every day, every speech niya iba ang naririnig natin. Marami siyang doon, maraming joke with regards to dalawa daw ang girlfriend na naghahantay doon sa dahig. Of course, si Ma'am Hanelit at saka si Ma'am Elizabeth yun na makalabas daw si President Duterte. Then, na-mention niya si Kitty. Then, na iba daw ang mami ng sister niya, mga ganon. Mga pabiro ni Vice President Sara. At sa mapapansin mo si Vice President Sara, parang nagipag-usap lang, parang interactive yung pagbigyan niya ng ng talumpati. Biniquiz pa niya yung mga audience niya. So ganyan lang ang style, parang si PRRD din. So until tonight, siguro bukas magbigay na tayo ng update at ang anong comment natin at opinion doon sa mangyaring rally mamaya. So hanggang dito na lang tayo sa episode na to. And before this way, I want to end this episode. Gusto ko lang i-request na paki-like and then subscribe this channel. Maraming salamat sa pagdalo ninyo at good morning sa inyong lahat. Thank you po.